Higante po, pero hindi lang sa pangangatawan, kundi pati na rin sa kakyutan. Ganyan po ilarawan ang mga giant poodles. At para mas talakayin pa ang pag-aalaga sa mga gentle giants na ito, mga kasama po natin sina Adrian Lenaresas, Operations Manager ng Z Giant Poodles, Kennel, at Dr. Kurais Abubakar, isa naman pong veterinary doctor. Dr. Is, good morning kapatid. Adrian, good morning kapatid. Pakilala muna natin isa-isa yung ating mga cute na alaga. Good morning guys. Ito po ay si? Ito po si Oslo, 4 years old. And then, ito naman po si Cairo, 4 years old din. So parehong 4 years old si Oslo at si Cairo. Yes po. Okay, ito naman. Ito naman po si Munich. Ilang taon na? 3 years old, and ito si Arvika, 5 months. Ah, baby pa! Yes, still a puppy. Anong pangalan niya? Arvika. Arvika, 5 months old. Nagising ng maaga. Okay, paki-describe po doon sa mga kapatid natin na nanonood ngayon na gusto siguro mag-alaga ng giant poodle kasi ang cute nila, yung mga gentle giant. Ano ba ang characteristics nila o yung personalidad ng mga giant poodle? Okay, same sa giant, sa poodle breeds, same temperament, hypoallergenic din ang coat nila, at madali sila, highly trainable, napakadali nilang turuan, napakatalino nila na mga aso. Malalambing? No? Sobrang clingy, lalo na itong pinaka-the best namin na temperament. Si Cairo, siya yung pinakamalambing sa lahat. Ito si Cairo. Yes. Tumatabi sa pagtulog. Yes. So kasama sa kama, yung laki-laki. Yes. Ang cute, parang unan lang eh. Ang cute ng balahibo. Hindi ba challenging mag-alaga? Dahil sabi mo nga hypoallergenic po, so pwede sa mga batang siguro na may asthma, ganyan, kasi hindi na, ano sila eh, hypoallergenic, di ba? Yes. Hindi naglalagas yung Yes. balahibo. Pero ano po yung, kumbaga, challenging sa pag-aalaga ng mga gantong klaseng aso, mga breed? Siguro masasabi ko yung pag-maintain ng coat, kasi daily brushing talaga sila. So, very meticulous talaga yung pag-coat nila dahil double coat sila. Mabilis sila mag-matting. So, yun, kailangan daily brushing lang. Yun lang medyo nakikita namin na challenge. Gaano kadalas nyo pinapaliguan to sa isang linggo? Once a week. Isa lang, okay na yun? Yes, pero yung grooming once a month. Okay. I mean, yung O yung paggupit ng buhok nila kasi mabilis kumapal. Kailangan ba silang ilakad, pagurin? Kasi may mga ibang aso na kailangan pong ilakad ng at least isang oras sa isang araw. Actually, daily sila, meron silang routine, may playground kami, may running pen. So, doon namin sila pinapatakbo everyday. Magkano naman ang price range natin sa pag-aalaga ng giant poodle dito sa Pilipinas? Gaano kagastos yung pag-maintain sa kanila, yung pagkain? Sa luxury pets, price starts at 300,000. Price starts at 300,000. Depende kung sa gender and sa 300,000? Yes. Bumili ng isa. Okay, tapos? Tapos ang pag-maintain nila, yun nga, bukod sa grooming, may vitamins, supplements, and yung high quality na dog food. Magkano aabutin yon? Siguro per dog, mga around 15,000. Isang buwan? 15 to okay. 20,000. Okay. So, malalambing itong mga giant poodle doon sa mga, okay naman sa mga bata? Yes. Very child-friendly din. Friendly Okay. sila sobra. Okay. At ang cute naman nila, no? Hindi ba sila yung makukulit na minsan may mga iba, ang hirap makatulog na aso? Hindi naman? Hindi naman, sobrang, napansin mo, wala pang kumakahol o walang medyo makulit. Highly trainable sila. Oh, ikaw naman, Doc, as a veterinarian doctor yourself, as a vet, mahirap ba, may mga na-encounter ka ba na nagdadala sa'yo ng ano yung kadalasang, kumbaga, hinaing ng mga giant poodle owner? Concerns nila? So, as you can see, yung ating mga pet na giant poodles are very furry. So, we have to really maintain their coat. Because if we cannot, minsan, or if we do not, nagmamating yung fur, and this may lead to certain skin diseases. So yun lang naman yung usual if hindi natin minamaintain. So like any other dogs, we really have to maintain yung ating mga aso so that certain diseases like those mentioned, maiiwasan natin. Ano naman ang maipapayo mo dun sa mga balak mag-alaga ng giant poodle? So in general, ang maipapayo ko is for the owners to be really passionate and to have commitment, because owning a pet is really dapat meron tayong commitment, because aside from
us wanting to have them, we really have to maintain their health and their well-being in general. Sakitin ba sila? Based on experience, hindi. Hindi naman, Oo, hindi naman. Okay, Mm-mm. okay. At yung diet nila, yung kanilang pagkain, any dog food, okay lang o may mga restrictions? In general, mas maganda we have to have a specific diet no para hindi magkaroon ng digestive problem. Gaya ng anong mga okay pakain sa kanila? Certain foods like yung mga less protein para dun sa mga sensitive naman yung skin na dogs. Pero kung hindi naman sensitive yung skin, like sa age nila, pang adult na dog food, that's fine and that's okay. Hindi ba sila agresibo o meron din na mga agresibo na giant poodle? Normal naman sa dogs, lalo na pag may in-heat na babae. So, yung most of the males talagang Babaeng aso pag may inhit na babaeng Yes, aso. yes, yes. Yung kasi yung nanggigigil sila, di ba? Oo, Dahil, naamoy nila. kahit yung aso ko, si Booker Sinong pwede kong dalhin doon? Sinong pwede kong dalhin kay Mama Dimples, pati kay Tita Cairo. Angela? Si Cairo. Si Cairo. Si Cairo. Yes, Cairo is 4 years old? Yes, po. Okay, so again, Cairo, Oslo, Munich, and Arvika. and Arvika. Arvika, baby pa. Yung cute, inaantok. Maraming salamat sa mga oras ninyo, boss. Yes, yes. Hindi ka naman nahirapan dyan. Okay ka naman? Okay. Ikaw, okay ka naman, boss? Madali alagaan. Okay. Medyo mahihain din sila. Okay. Cairo to? Yes. Cairo, come here, darling. Come here. Let's go, Cairo. Oy, tayo sila, Here. Yan, maraming salamat po sa inyo, Adrian at Dr. Is. Maraming salamat. Ay, ayun na. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.